saya at makipagkwentuhan. Kaya tara na, tara na, makinood at makisaya, makipagkwentuhan na tayo kay Mami Ray, kay Mami Ray, kay Mami Ray. Makinood at makisaya, makipagkwentuhan na tayo kay Mami Ray, kay Mami Ray, kay Mami Ray. Hello! Magandang gabi po sa inyong lahat, and it's a Monday night again, and welcome to Chikahan with Mommy Ray. And I hope naging maganda ang inyong weekend, naging masaya po ang inyong weekend. And this is the start of a new week. At kaya umpisahan na natin ang magandang kwentuhan natin. My guest for tonight is a very inspiring yung kanyang story. Pero bago natin simulan yan, syempre, alam nyo na, magti-thank you muna kami sa aming mga sponsors. And of course, thank you to Hesenea Aesthetic for the face, skin, and body clinic namin po. And they have 2 branches at Show Boulevard, Mandaluyong City, and NS Amoranto, Quezon City, with the phone numbers 0929-275-1014 and 0906-208-1838. And they're always open daily at 10 a.m. to 8 p.m. And of course, sabi ko nga, make it a habit every Monday, Wednesday, and Friday. Of course, ang nagsisimula lagi ang inyong Mommy Ray, Chikahan with Mommy Ray. Every Wednesday naman po, ang aming podcast na Up Top Down Low with Charles Deon and Caleb Alvarez. And every Friday naman po, Coffee Chat with David. And lahat po yan, 7 p.m. at mapapanood nyo dito sa aming Facebook page na Ignos Novos Artist Management, na which is pareho din po ng aming Instagram. Plus, we have a TikTok din po na ignosnovos.official. Plus, please follow, like, and subscribe our mother channel, ang aming First Son Production, na merong same po ang aming Facebook and Instagram. And of course, we have a YouTube channel at First Son Creatives na mapapanood nyo po ang aming live, ang aming mga way back Wednesday, ang aming mga BTS, and of course, ang aming promotional video para sa aming mga theater show. Ayan po. And, of course, today, ang sabi ko nga, sobrang privilege ako na maging guest tong aking guest. Kasi, even though magkakilala na kami, I think 2 years ago, but I don't know the real story ng buhay niya. And I'm so happy kasi isi-share niya sa atin. This is gonna be an inspiring story na parang malalaman natin gaano kahirap ang maging isang OFW. Mga pinapagdaanan ng mga ating mga kapamilya na naging OFW, at hindi lahat po nagiging swerte. Yun po natin tatandaan. And kung nasaan siya ngayon, kung okay na ba ang kanyang kalagayan, I know he is okay. But before that, kaya nga magkwentuhan na po tayo. My special guest is an OFW journalist din po siya, event and live streaming host, a cameraman, which is naging cameraman ko po siya sa aking yung mga small content ko sa Tibon. Diyan po kami nagsama. And also a director. Please welcome my special guest, Sir Anthony Sigua. Ayan, nag-isip talaga. Sigua. Sir Anthony, kamusta? Mabuti naman po. Ayan. Magandang umaga, tanghali, hapon sa lahat ng ating mga kababayan all around the globe. Alam ko, hindi lang dito sa Pilipinas sa papanood to, pati sa ating mga kababayan na OFW, saan man silang naroroon ngayon. Yes, yan. Sir Anthony, thank Yes. you so much. Alam ko, ang layo ng pinag-drivean mo para makapunta lang dito, pero maraming salamat. Sir Anthony, Yes. tanong ko lang, simulan na natin yung ating kwentuhan, chikahan. May province ka? Yes, I'm from Iloilo actually. So doon ka lumaki? Once lang ako nakapunta, then lumaki na ako sa Pateros talaga. So you're from Pateros, pero hindi pa din,
Okay. So, doon na talaga. Mm. Pero of course, in our generation, I will ask this, of course Mhm. naman, nakapaglaro ka sa labas, na pag naranasan mo yung sinasabi nating larong kalye. Yes, of course. Hindi ko Oo. makakalimutan yung mga larong Mm. kalye na yan. 'Di ba? Oo. Which is yun ang mga nami-miss ng generation ngayon, eh, no? Oo, No? nawawala na ngayon yan. Oo, kasi yung larong kalye, it will make yung sharp yung memory mo, pati yung Mm. body mo, eh, no? So, yun nga. So, tapos, Sir Anthony, Hmm. kasi nga, so, doon ka na nag-aral, doon ka na lumaki sa Pateros. Pero, during your adult year, eto talaga yung gusto mo, yung pagiging cameraman mo, nandito sa industriya to, yung pagiging cameraman mo, director mo, journalist, eto talaga yung gusto mo. Actually, nag-start lang ako, working student ako as Okay. a clown, no? As a Oh, host, yes. Oh, hindi natin okay. nabanggit yun, ano? Oo nga. Ngayon mo lang nalaman din. Oo. Oo. Clown ako sa, Bata Batuta, tapos naging Boyoyong clown. Okay, yung Mm. Boyoyong Clown po, yung mga generation ngayon, kung hindi nyo alam, Boyoyong Clown is yung, parang tatlo sila, no? Yes, Tatlo oo. na pumupunta sa mga party-party, tsaka Mm. nag-guest sa yung mga show sa TV before. Tama, Yes. Oo, no? si Okay. Bobo, si Yoyo, si Ong-Ong. Sino ka doon? Iba-iba kasi kaming character. Oo, minsan Okay. ako yung payat, Okay. si Ong-Ong, parang gano'n. Okay. So, for how many years ka naging clown? Siguro 2 years, then after nun, nag-abroad na ako. So, doon ka na nag-decide mag-abroad. Isang Mm. country lang yung pinag-abroadan mo. Dalawa actually. Isang Kingdom of Saudi Arabia Mm. sa Jeddah. Okay. After nun, na ako, UAE na ako. United Yun- Arab Emirates. Yun yung Dubai. Yes. Okay. So, yung unang punta mo as an OFW dun sa Jeddah, tama Mm. no, Jeddah, anong naging work mo? Doon naman, isa akong McDonald's crew. Oh, okay. So, doon nag-start na, since sabi ko, nag-host ako sa Philippines, Mm-mm. bakit hindi ko gawin dito sa McDonald's ang maging isang host din? So, na-promote ako from the crew, na-promote ako as local store manager or local store marketing. Then ako Oh. na yung nag-host ng mga party. Oo, kasi yung nakikita natin dito sa Philippines na meron pag may party, may nag-host. Yes. Ikaw na yon. Mm-mm. So, how many years ka dun sa Jeddah? Naka-2 contract ako kasi 3 years, siguro naka-6. Pero hindi ko natapos yung isa. Yung mga 4 years na Okay. ako. And then, bumalik ka muna ng Pilipinas. Yes. Bumalik Then, muna from ako. Philippines, nagstay ka dito, nagkaroon ka ng work o nag-apply diretso ka na ng Dubai? Actually, parang staff over lang ang Philippines. So, from Jeddah, meron kaming nakausap na pwede daw kami mag-work, kumbaga cross-country. Okay. So, hindi kami nag-cross-country, umuwi muna kami ng Philippines, then after ng Philippines, tsaka kami Abu Dhabi muna, Abu which is Dhabi. UAE. Part din siya ng Dubai. Okay. So, from there, alam mo na yung work mo. Mm-mm. Mm-mm. Ano yung naging work mo nung nag-cross-country ka na at nag-UAE ka na? Ano naman kami doon? Sa National Oil Company, Mm-mm. nag-start ako as a gasoline boy. Okay. No, then since nagsisimula pa lang ang gasoline boy, ang Mm-mm. gasoline station sa sa Abu Dhabi, Mm-mm. meron silang mga convenience store. Mm-mm. No, kakailanganin nila ng Pilipino na mag-handle ng store. So yon, from gasoline boy, napunta ako ng store hanggang sa na-promote din ako as a supervisor. Mm-mm. So doon na nag-start na yon, nag-work na ako sa sa gas industry. Okay. So, bakit ang layo from gas industry? Kasi parang may nakita ako dun sa mga kwento, dun sa Mm. mga pictures mo, tsaka kwento mo before, naging cameraman ka na dun, naging Yes. VOP ka na. Oo. So, paano nag-jump? Okay. So nag-start 'yan na napasama ako sa isang event, no? So sa event na 'yon, nakilala ko yung head ng ABS-CBN na si Dindo Amparo. Okay. Oo. Okay, So, parang Sir, naalala ko siya. Oo, Okay. Sir Dindo. Oo. Then sabi niya, marunong ko ba humawak ng camera? So sabi ko, yes sir. O sige, kunin mo to. So doon nag-start na sabi niya, okay naman yung shots mo, hindi shaky. Mm-mm. Okay naman. Sabi niya, marunong ko bang magsulat ng script? Sabi ko, kaya naman. So lahat ng sabihin niya, kaya ko. No, kahit medyo kinakabahan ako, kaya ko, di ba?
Sige, sabi, di ba tinanong niya sa'yo kung marunong ka humawak ng camera? Bakit? May experience ka na ba sa paghahawak ng camera? Nakahiligan ko lang kasi ang Oh, pagiging cameraman kasi yun talaga ang ano ko eh. Sabi ko, bata pa lang ako, sabi ko gusto kong maging reporter. Okay. Mm, Sige, sige, sige. mm. So, parang ano lang, self-taught lang yung paghahawak mo Yes. ng camera. Mm. Pati yung ano. So, from there, nag-start ka dun sa ABS ABS-CBN sa UAE. sa UAE. So, how many years ka naging cameraman dun sa UAE? Siguro more or less nasa 5 years din, Okay. no? O sige. So, naging 5 years, okay yung naging daloy ng life mo doon. Mhm. Anong nangyari after 5 years? Yun. After 5 years, since I'm still working dun sa semi-government, dun sa Mm-mm. ADNOC, na ano ko, na parang na-lay off, no? Na meron akong binabayarang bahay, Mm. yung paupahan, Of course. no? Then, isa sa mga umuupa, hindi na bumalik. So, Ah. shoulder ko lahat yon. Oo. So, nagkataon naman na nag-file ako ng vacation leave. Mm. Tapos, i-declare nila na umuwi ako ng Pilipinas, which is local leave lang yon. So, from Hmm. there, nagkaroon ako ng, ano ba tawag doon? Yung parang nasuspend. Okay. Nasuspend Dun ako sa work mo. sa work ko. Okay. So, nung nasuspend ako, syempre, wala na akong source of income. Mm. No? Which is yung pagiging reporter ko naman, by ano lang yon, by Season. Oo. Oo. Tsaka yung babayaran kami pag may report kami. Pero pag Mm-mm. wala kami, wala. Kumbaga, no pay, Okay. no work. Okay. Mm. So, parang yung pagiging reporter mo doon is, ikaw talaga yung hahanap ng storya. Yes. And then, once na nagustuhan nila yung story mo, that's the time they will pay you and then mapapalabas. Yes. So, hindi mo masyado nagawa yun kasi may additional work ka pa. Yes. So, na-lay off ka Mm-mm. o na-suspend ka. And then, what happened? Then, nung nasuspend ako, syempre, hindi ko na mabayaran yung bahay ko. Wala na akong, pagkakataon na, pakiusapan yung, ano na yun, yung Mm-mm. landlord. Yeah. So, nag-file sila ng case, which is civil case. Okay. So, in short, nilak yung bahay namin, pinaalis kami, pinalayas kami. Thankful naman ako kasi may mga kaibigan tayong mga OFW din na talagang handang tumulong sa ating mga kababayan. Which is kami din, natulungan nila, isang pastor actually, mag-family sila, kinupkup nila kami. Kami? Bakit kami? Ilan kayo? Si Mrs., Okay. yung anak ko, bata pa yung anak ko noon, siguro Okay. 3 years old. Okay. So, nung time na nag-work ka sa UAE, you're together with your family. Yes. Which is maganda. Yes, Nagtatrabaho din si Mrs. that time, hindi? Nagtatrabaho din siya sa school as a secretary. Okay. So, hindi sufficient yung sweldo niya Mhm. para dun sa bahay niyo? No, actually, nung na-suspend ako, Oo. nag-stop siya ng work. Kaya wala talaga kaming sabay. source of income. Sabay. So, umalis kayo kasama yung anak mo tsaka yung misis mo, tapos may Yes. kumupkup sa inyo. Yes. And then, what happened? At Mhm. nakauwi din sila. Yeah. Thankful kami dahil Okay. nagkaroon ng amnesty. Okay. So, nung nagkaroon ng amnesty, actually, twice yon. Yung first amnesty, hindi daw kami pwede. Then, the second amnesty, after a year yon, nagkaroon ng amnesty. So, sabi ko, isusugal ko na to. So, 3 kami nagpunta sa airport. Pagdating sa airport, yun ang masakit bilang isang OFW. No? Nakalabas sila ng immigration, ako naiwan. Bakit? Kasi nga, nag-file ang landlord ng civil case. Okay. So, nag-red alert ang airport na may kaso. Okay. So, eto na. Kasi ganun kahirap po sa ibang bansa, mas lalo na kung nasa UAE ka sa Middle East, no? Yeah. Ganun kahirap po talaga doon, no? So, after nun, don't tell me nasa airport ka, hinuli ka. No. Okay. buti na lang. Pinalabas pa naman ako. Okay. Sabi nila sa akin, settle what is your yung debt. Oo. So, pag hindi, within a month, kuhulihin nila ako. Okay, so sinasabi nila to settle the amount with your amount na kulang mo within a month. Gaano ba kalaki yung amount you have to settle? Actually, it's 13,000 dirhams. So, i-convert yon sa Philippine peso? It's 14
14 peso ata ang 1 dirham, Okay. no? So, hindi ko ma-compute, ang laki. So malaki Oo, yun. oo, malaki. O, lagay na. O, basta kayo na lang po Oo, kayo na mag-add na yun. O, 13 lang yun, 13. Yun yung 13,000 dirham. So, Oo. yung 1 dirham is equivalent to 14. 14. Oo. 14 pesos. Yes. Okay, sige. Oo. Okay, So, so, yun. mahintay natin kung magkano ho yun. Tingnan natin kung merong magko-compute Ayan, dyan. sige nga, Oo. paki-compute. So, Yun. So, 13 lang yun Mm-mm. nung sinabing isettle. oo. Pero, nung rumakit na ako, as a cameraman na, Mm-mm. so rumakit-rakit na ako para at least kahit papano, may panggatas yung baby ko, may Oo. pangkain kami. Oo. Meron akong client na sabi, imi-meet namin sa isang mall. Mm. So from there, nagpunta kami sa mall, doon ako nahuli. Pumunta ka sa mall, nahuli ka na. Bakit? Kasi, ano na daw, kumbaga parang naka-red alert na. O overdue ka na. So, yun ang explanation Okay. nila sa akin. Nakita daw ako sa ano, kasi masyado ng high-tech Mm-mm. ang mga camera natin, yung mga CCTV sa mall. Mm-mm. Pag alam nilang may kaso ka at naka-red alert ka, magre-red daw yan sa kanila. So, so- susundan na ako ng camera. So parang you're not allowed na pumunta sa mall or kung saan kasi nga may CCTV, parang gano'n. Oo. Paano ka mag-work? Kung may red alert ka, so parang ang hirap. So Yes. parang may tendency talaga na, kunyari lang na pagbibigyan kanila ng 1 month, pero wala ka nang, hindi ka na free to go around kasi anytime mahuhuli ka. Correct. So yun yung nangyari sa'yo, Yun ang nahuli ka na nangyari. sa Oo. mall. Yes. Oh my God. Kaya yun yung sinulat ko dati na bilanggo sa laya. No? Okay, so nung nahuli ka sa mall, hinuli ka as in yung merong Yes, oo. Actually, wala pa silang posas that time. Meron silang strap. Okay. Meron, parang may picture yan no? Yung naka-strap. Oo. Ano yung tawag dyan? May tawag dyan di ba? Yung Parang tire something na, cable tie, yan. Yan. Okay. Yan. So sa mall yan. Oo. Sa mall yan, nung isinakay na nila ako sa mobile. Tapos dalawa kayo. O kamay mo yan pareho. Hindi. Meron akong nakasama na Indiano naman. Oh my God. Oo. So lahat kami, akala ko nga ako lang. So lahat ng may mga kaso that time, na ano sila, nahuli sila. So nahuli ka na. Fast pace na natin. Nahuli ka na sentence ka? O hindi lang? Paano ang usapan nyo para ma-release ka? Kailangan ko isettle yung 13,000 na yun. Kailangan, pag Okay. nabayaran yon tsaka ko ilalabas. Feeling ko correct me if I'm wrong, the 13,000, if you're gonna convert it into Philippine peso, it's amount like 400,000. Something like that. 400,000. Paano ko po nalaman na I remember lang ngayon is because yun yung time na binayaran ng Itbulaga yung kulang mo. Yes. Actually, maliit pa yon. Kasi, ang Oh. pagkakaalam ko is 13,000. Oo. 'Di ba? Pero nung nasa loob na ako, Okay. no, ang pinababayaran na sa akin is 30,000. As in 3. 3-0 from 1-3 naging 3-0 na. Yes. Kaya kung i-convert mo siya, magiging 400,000 plus dito sa Some- Philippines. yes. Parang 500,000 Yes, na. 500,000 na. Bakit naging ganun kalaki? Yun ang big question mark ko. Kasi, eto, nagpatulong ako sa ating embahada, sa ating UAE. Oo, speaking of Oo. embahada, oo. Pero, wala talaga silang nagawa. No? At sinabihan pa nila ako na hindi na ako makakalabas ng kulungan. Oh my God. So, sige, nakakulong ka na. And then binigay na nila yung amount na sinasabi nila na 30 dirham yung you have to pay. Ilang months kang nakulong? Siguro, ano lang naman, mga 1 to 2 months lang ako na nasa loob. Okay, 1 to 2 months ka na. Oo, kasi pag nasa loob ka na talaga ng kulungan, hindi mo na alam kasi hindi ka nasisikatan ng araw. Gano'ng kahirap? Napakahirap. Na, alam mo yun, yung pumipikit na lang ako at nagdarasal na lang ako na sana, someday, makauwi ako ng buhay. Okay. Ikwento mo sa amin, konting kwento lang kasi sobrang na-curious lang po ako Sabi mo nga hindi ka nasisikatan ng araw. Paano yung pamumuhay nyo? Masikip, katulad ba dito sa atin sa Philippines na masikip yung selda? Are you eating 3 times a day?
meron ba kayong routine na kailangan gawin na you have to clean this? Or meron ba kayong pastime na pwede kayo mag-basketball? Paano naging buhay mo dun? Nung una, medyo kakaiba kasi doon para ka talagang kriminal. Nakaposas ka sa kamay, nakaposas ka sa paa. As in? As Mm. in yung the whole time na stay mo doon, ganon? Hindi naman. Okay. Yun ay pag nasa labas ka, pero pag nasa loob ka na ng ng selda Oo, mo, oo. wala ka ng free ka na. Pwede ka Mm. nang kumilos. So, nung una, okay, meron kaming sariling bed, Okay. no? Ano pa yon, double deck. Pero nung inilipat na ako, kasi palipat-lipat kami ng kulungan eh. Oo, Bakit? nag-jail tour kami. Bakit kailangan jail tour? Hindi ko alam sa kanila kung bakit. Kasi parang yun yung nila eh. Isa sa mga parusa nila. Sabi nga nila, kung saan ka daw may kaso, isa kasi nasa dagdag ang kaso ko, bukod dun sa, Sa rent? Sa rent, meron pang credit card at saka yung loan. Okay. Kasi Mm-mm. because you cannot pay nga dahil wala kang work. Yes. Okay, Mm. sige. Okay. So, yun, siguro nakatatlong kami. Pero ang matindi doon, yung deportation na. Yung ide-deport na ako. Na talagang nasa isang masikip na kami, nasa masikip na kwarto na nakatayo lang lahat. Oh my God. Hindi ka makakahinga na as in parang hanggang dito yung tubig, kumbaga. Pero lahat nakatayo lang. Kung gusto mong matulog, uupo ka lang. Ganun ka kasikip doon sa deportation. Yung deportation na yan, ide-deport, puro Pilipino lang nandun o halo-halo? Actually, walang Pilipino. Ako lang mag-isa ang Oh my Pilipino. God. Halo-halo, iba-ibang lahi. Oo. Pero that time, sabi ko, bakit ako lang ang Pilipino? Alam mo, isa sa nagpalakas sa akin, dalawa eh. No? Una, yung Panginoon, nasabi ko, Lord, alam ko hindi mo ako pababayaan. Yeah, exactly. No? Pangalawa, yung trabaho ko as a reporter. Sabi ko, siguro Lord, pinaramdam mo sa akin to para maikwento sa kanila yung tunay na pangyayari. Yung tunay na experience sa loob ng kulungan. Okay. So, yung pangatlo mo, yung deportation mo na ide-deport ka nila even though you're not paying the big amount. Yes, oo. Okay, sige. Pero bago natin ituloy meron akong nakitang mga questions and comments dito eh. Kasi may mga naisip pa akong itatanong. So sabi ni Peter, hello daw. Hi, magandang gabi Peter, good evening. And of course, si Franz yung aming hello, Mommy Ray, hello. Hi, Miss Kat. Happy Monday. Miss Kat, I miss you. And then si Bridge. Good evening, Mommy Ray. Hi, Bridge. And si Cara. Of course, Cara, maraming salamat for watching. Alam ko, nasa ibang bansa na yan eh. Okay ba? Cara, magandang gabi. And of course, Mimi. Hello, sabi ni Mimi. Medyo pakilakihan ng konti. At of course, sobrang happy ko naman. Napadaan naman po ang aming Charles Dion dito. Ang host ng podcast namin every Wednesday. Hi, Charles. Good evening. Na-miss na kita. Ayan, may question si Peter. Hello naman ang bebe ko. Nandiyan na rin ang aking bebe ko, si Gail. Sir, question lang po. Hindi po ba na-confiscate yung phone nyo nung nahuli po kayo? Nung nahuli kami, hindi pa confiscated. Pero pag pumasok ka na sa kulungan, lahat ng valuables mo nandun. Yung sapatos, cellphone, belt. Ang ititira lang talaga sa'yo, yung suot mo lang. Okay. So, yun yung nahuli ka. Tapos, di ba sabi mo, nalipat ka sa 3 selda and then the last selda was yung deportation mo na. Tapos, yung bang nandun ka sa selda ng deportation, yun na yung time na nakita ka sa Itbulaga. Actually, that's, because of the prayer. Okay. No, for deportation na ako, so waiting na ako kung kailan ako dideport. No? Because of the powerful of prayer, nakita ako ng isang lokal, yung Arabo. No, sabi niya sa akin, Pilipini, what are you doing here? Nakaposas ako nun. Okay. Nakaposas niya. Sabi ko, so in-explain ko sa kanya, I have a case, ito yung case ko. Sabi niya sa akin, Shuada, you're not supposed to be in jail. Sabi ko, why? Sabi niya, ang kinukulong dito, yung more than million ang utang.
Ikaw, Okay. 13,000. Yeah. Sabi niya, kung may pera ako, pwede kong pautangin at bayaran mo yan. Mm. Tawagan mo yung mga kaibigan mo, hiram ka ng passport, makakalabas ka ngayon. Okay. That's the answered prayer. Okay. So, Yeah. nakalabas ka. Nakalabas ako that time. Binayaran niya yung 3-0 No. o 1-3? Kumbaga, nanghiram lang ako ng passport, dalawang Oo. passport yan, Oo. isa doon sa kaibigan ko, isa sa kapatid ko, Oo. na, swap, Okay. para Okay. makalabas ako. Okay. No? So, hindi pa nabayaran, wala pang cash involved. Okay. Sige, Mm-mm. sige. So, nakalabas ka, super clear. Yes. Pero hindi ka madedeport. Hindi ako madedeploy. So, nung paglabas mo, anong ginawa mo? Nagtrabaho ka. Ang sabi na, settle mo yung 13,000. Okay. So, nanghingi na ako. Ito na yung pagkakataon ko na humingi ng tulong sa ating mga kababayang OFW, sa friend ko sa Facebook, friend ko sa YouTube, lahat ng yung pati sa live ko, binabanggit ko na yan. Lumapit ako kay Rafi Tulfo, Ivana Alawi, Ben Tulfo. Kung sino man yung mga Oo. vloggers before Lahat na. yan, nilapitan ko para lang masettle ko yung Yeah. amount na Yes. meron ako. Then, after nun, may tumawag sa akin, Anthony, kailangan namin ng OFW, 5 OFW na tatay na hindi nakakauwi ng 5 years. Okay. Ikaw, ilang years ka na hindi nakakauwi nun? Almost 17 years. Bakit ganun katagal? Mm-mm. Kasi nga, kasama ko na yung family ko. Oo. Instead na umuwi, local live lang ako. Oo. Oo. Pero, yung nahiwalay ka sa family mo, ilang years? Nahiwalay ako sa kanila. Yung pag-uwi, kasi di ba Oo. sabi mo na nakauwi sila, ikaw naiwan, ilang years or ilang months? Umuwi kasi sila 2013. Okay. 13 hanggang 2021. Kayo na lang ulit ang mag-compute, ano? Ganun katagal yung na-stay mo doon? Nawala akong... Walang work, Yes. walang... Oh my Oo. God. Puro racket-racket lang. Doon, gumagawa ako ng... nagpipintura ako ng mga flat. Oo, nagki-cleaner. Lahat yon, mananahi, hosting. Ayun, yung mga part-time as a cameraman. Okay, so balikan po natin bago tayo doon sa 13 years. Oh, tama ba 13 years? Yes. 13 years na hindi ka nakauwi. So nakalabas ka na, pinalit yung 2 passport. Yes. Nabayaran mo na yung 13,000 o hindi pa within the 13 years? Hindi pa. Okay. Even though nagraraket-raket ka? Yes, oo. Saan ka nakatira nun? Kinupkup ako ng isa sa mga kaibigan nating Okay. OFW. Pero kahit papaano, yung pangkain, pangbayad ng kuryente, kasi nga mayroon akong part-time as a cameraman, event cameraman. Buti, wala na sa'yo yung red tag. Nandun pa rin. Paano ka buti hindi ka na nila hinuhuli even though the red tag was still there. Hindi na. Kasi meron akong kumbaga parang katunayan na galing na ako ng kulungan. No, may papel na akong hawak. Na parang na-release ka and because of this, okay na. Yes. So, rewind tayo konti I-rewind yung utak ko kung taway So, 2 months, more than 2 months ka nagstay sa kulungan and then from one local help you makalabas. Yes. And then for 13 years, aside from the 17, kasi nakasama mo naman sila, for 13 years, racket ka lang ng racket. Tama. Hindi mo pa rin nababayaran yung kakulangan mo. Hindi pa rin. Hindi pa rin. Kaya hindi ka pero kahit nakalabas ka na, hindi ka pa rin pwede umuwi kasi hindi mo pa kulang. Yes, kasi wala akong passport. Nasa kanila, nasa korte. Nasa korte. They're gonna give you the passport once you pay yung once na na-settle na yun. Na-settle mo. Okay, eto na tayo. Fast forward. Sabi mo kanina, may kumontak sa'yo na kailangan ng 5 Filipino na tatay. Okay, ano nang story yan? So yan, so kinontak ko yung 5 tatay. Sabi ko para saan to? Para sa Itbulaga. Sa Father's Day edition nila. Okay. Okay, ito, ano pa yun alam ko, during pandemic pa yun Okay, 2021. Ayan, Itbulaga. Yan. Lamang nakauwi ka na niyan. Oo. Kasi nakita mo na. Okay. So, yan yung sa Itbulaga na parang portion nila na yung ganun. Yung bawal judgmental. Oo, yung bawal judgment. Yan yun. Yan yun. Okay. Sige. Tapos? So, yan. Sabi ko, since OFW, tatay na hindi na nakakauwi, baka pwede ako. Sabi niya, sige,
kwento mo sa amin. So, kwento ko sa kanila, o sige, in short, pumasok ako doon as a contestant doon sa kanilang bawal judgmental. Oo, kasi parang huhulaan niya yung contestant kung Mm. sino si ganito, sino si ganyan. Correct. Oo. Okay, so after nun, ano yan, kwento Oo. mo na. So, after nung, ano niyan, yung show na yan, sabi sa akin ni Bossing, balikan natin si Anthony. Bakit siya Okay. hindi nakakauwi ng 17 years? Okay. No? Sabi niya, nanonood daw si Tito Sen, magkano yung kailangang isettle. Okay, naiyak ako. Okay. And then, so from there, Mhm. nakita ko yun eh. Nakita ko yung video na yun. Parang nasa bahay pa si Vic Soto nun eh, di ba? Na parang nasa bahay siya, tapos ang nasa show lang, parang ilan lang yung mga tao doon. And then tinanong, nanonood si Tito Sen, and then narinig ni Tito Sen yung storya mo, para Tito Sen will pay The whole amount. the whole amount, the 400,000 Yes. to convert para makauwi ka. Yes. Mhm. Tama? Tama. Ilang buwan o ilang weeks mo hinintay yun? Actually, maximum, siguro, mga 1 month kong hinintay na isettle yon, na nagpadala na si Tito Sen through, yung lawyer ng embassy. Okay. Mhm. So, Embahada ng Pilipinas. Embahada ng Pilipinas. So, doon sa 13 years mo, doon sa nakulong ka, walang ginawa ang embahada? Actually, wala talaga. Dahil nga, honestly, wag naman sasama ang embassy ng Abu Dhabi. Pero wala talaga silang naitulong. No? At yun nga, sila pa yung nagsabi na hindi na ako makakalabas ng jail dahil Okay. sa kinakaharap kong kaso. Okay, sige. So, pinadala ni Tito Sen, si Tito Sen, Tito Soto po ha, Yes. Tito Sen Soto. Yung perang para mabayaran yung damage mo, yung kailangan mo. Tapos nung nabayaran na, sila pa rin yung nag-cover ng pauwi mo? Yes, oo. Oh my God. Sila ang lahat na nagbayad nung amount na meron akong, yung pagkakautang ko sa Abu Dhabi, sila yung nagpauwi sa akin, yung ticket, sagot din nila yung hotel accommodation with pocket money pa yan. Oh my God. Sobrang, you're so blessed. Answered prayer ka, Sir Amen. Anthony, di ba? Oo. No, parang, kahit ang tagal-tagal na naghirap ka doon for 13 years, answered prayer. Kasi sabi mo nga, ang dami mong ginawang trabaho, di ba? So, pag uwi mo, alam ng family mo? Ng pag-uwi? Surprise, hindi nila sinabi. Basta sabi ng Itbulaga, uuwi ka nang hindi alam ng family mo. Okay. So, parang uwi mo, saan ka nakatira that time? Pateros? Sa Patero, sa ate ko. Okay. So, from airport, diniretso ka nila ng Pateros? Quarantine pa yon. Mayroon pang 1 month na quarantine. 1 month o 1 week? Siguro, more or less, 2 weeks din. Doon sa isang hotel, Sa no? hotel, oo. Okay. Tama. Sagot pa rin nila yun. Oo, kasi ano yun eh. Oo nga, kasi pandemic. Pandemic pa So, noon. kailangan mo magstay doon sa isang hotel for 2 weeks or doon sa isang hotel na walang labasan, di ba? Oo. Pero at least nasa Pilipinas ka Nasa na. Pilipinas. Nasanay ka na ng ganun eh, no? So, excited ka na. So, nagkita na kayo ng family. After nun, ano na nangyari kay Sir Anthony after ng pag-uwi mo ng Pilipinas? After nung pag-uwi ko ng Pilipinas, so, syempre excited na makita yung anak ko, yung family ko. Yeah. Ayan. So, yung amount naman, syempre, na ibinigay nila Tito Sen, sabi ko, hindi naman to, enough for the whole, So, kailangan ko maghanap ng trabaho. So, kinonta ko ang Itbulaga. Pero that time kasi, may problem ang Itbulaga with, the other stations. Oo. So, sabi niya, standby ka lang. Pag okay na, pwede ka na naming papuntahin sa studio. Okay. No? So, yun, habang hindi pa ayos yung Itbulaga, wala pa akong mapasukan, nag-call center muna ako.
Okay. So, So, ilang months ka nag-call center? almost 6 months ata Okay. nag-call center ako. Hmm. Then, yun, habang nagko-call center ako, napasok naman ako dun sa ano natin, sa pelikula Ah, natin, sa okay. T-Phone, Dun sa production, sa dun saan tayo production. nagkakilala. Mm. So dun na nag-start. Doon na nag-start. Doon na nag-start yung pagiging, ay, maraming salamat naman, Josh, for giving us a star. Thank you so much, Josh. 10 star yan. Maraming salamat. Parang masarap ang aming ampunan dahil meron 10 stars. Maraming salamat, Josh. Okay. Mm-mm. So nung nag-Tibon ka, doon ka na naging regular. And then, after Tibon, kasi everybody knows, after Tibon, Mm-mm. medyo may nangyari, di ba? Oo. May nangyari sa ating lahat na we have to separate ways and everything. Mhm. Saan ka na napunta? Doon naman ako sa aking gusto talaga, being isang reporter. Field reporter naman ako sa Abante. Sa Abante. Mm-mm. Oh yeah, I remember nag-Abante ka kasama nila Jigs, di ba? Oo. Okay. So, ilang months ka nag-Abante? Siguro nasa 6 o 1 year din na Oh. nasa Abante. Okay. Mm-mm. And then, syempre, we have to spread your wings. Hindi na Mm-mm. natin papag-usapan what happened or Oo. anything. Then after nun, kasi nga, naging field reporter ka, tapos parang, hindi lang field reporter, minsan cameraman din, di ba? oo. So after nun, nasan ka nun after ng Abante? After ng Abante, siguro standby lang ako ng 1 month siguro. Then, Mm-mm. eto na, tinawagan na ako ni Jigo. Mm. Sabi ni Jigo, may i-offer ako sa iyong trabaho. Okay. Kailangan nila ng host, journalist, at the same time, writer. Okay. Sabi ko, okay, sige, go ako dyan. So, pinuntahan ko na. Eto na yung M-Cars. Eto yung nasaan ka ngayon. Yes. Ayan. Eto yung nakikita kita na nagla-live ka. Yes. Yan ba yun? Eto yan. Ito yung mga Yan, kasama okay. natin. Ang bait talaga ni Jigs, no? Mm-mm. Pag alam nila na kailangan ng may something, talagang tutulungan ka niya ni Exactly. Jigo. Okay, so nandyan ka ngayon sa M-Cars. Ano yung M-Cars? M-Cars, ayan. So, M-Cars, eto ngayon yung number 1 most trusted car dealership sa Pilipinas. Oh, okay. No, kasi dito, ang binibigay ng M-Cars, kung, di ba, karamihan sa mga nag-a-apply ng sasakyan, magkaroon ng sariling sasakyan, bank approval. Mm-mm. Ang M-Cars kasi wala ng bank approval. Hindi kasi na makapaniwala dahil ang M-Cars, 1-day process, same-day release, tsaka no need for bank approval. Okay. Ano yung mga cars nyo? It's brand new ba siya? Or second hand? Ano siya? Meron kaming mga brand new from Okay. casa mismo. Okay. Depende naman sa sa client kung ano yung gusto Mm-mm. nila. Pero most of our units talaga slightly used. Slightly used. Mm-mm. Okay. So, parang paano yung proseso na bakit ang bilis naman ma-approve kung wala namang bank approval? Yes. Ang kasi, sabi nga nila, bakit daw mataas ang aming deposit or down Oo. payment? Mm-mm. So, kasi nga, hindi na namin kailangan magpa-approve pa. So, yun ang magiging diferensya namin. So, let's say ang Mirage or ang Vios nasa 170 to 130 ang down payment. Okay. So, parang almost 1/4 of the real Mm-mm. price. Yes. Mm-mm. Hindi katulad kung saka medyo half lang. Half Parang lang. konti lang. And then, Oo. but, kunyari, pag kumuha sa inyo, eto na. Tapos na tayo doon sa sad part. Dito na Oo, tayo. Dito naman tayo. Dito naman tayo. Kasi medyo, kung mga interesado siya, magtatanong. So, kung kukuha na isang kotse, mataas yung down payment. Parang 50 or 3/4 of the original price. Mhm. How many years to pay? Yung remaining balance. Depende din doon sa unit na makukuha mo. Kasi Mm-mm. minsan, merong 4 years, Mm-mm. maximum 5 years to pay. Mm-mm. Pero kung gusto mo talagang makatipid, na nabayaran na ng first owner, Mm-mm. meron din naman ganon. Let's say, 52 months mo na lang o 40 months Oh. mo na lang babayaran. Okay. So, correct me if I'm Mm. wrong. So, yung mga coaching nasa inyo, ito yung mga na confiscate ba? Hindi naman siya na-confiscate. Mga nahila.
Hindi Hindi din. lang. Ito yung mga, let's say, ako may sasakyan, hindi ko na kayang bayaran. Itutuloy mo na lang. Okay. Oo. So Parang parang tuloy-hulog, so kumbaga. parang bahay. Yes. So parang meron yung mga bahay na hindi ko na kayang ah, bayaran, saluhin mo na lang. Yes. Mm-mm. So kunyari ako yung first owner, hindi ko na kayang bayaran tong sasakyan, wala na akong makukuha. Meron pa rin. Oo. At least, Ah. 30% of your deposit ang makukuha mo. Okay. So kunyari, yung kunyari lang po ha, Mm. yung unit ko cost 700,000 in real, Mhm. 700,000. Nabayaran ko na half of the 700,000. So naka 350 na ako. Mm-mm. Doon sa 350, makukuha ko 30%. Yes. And then the remaining 350, yun ang gustong bumili ng sasakyan ko, magko-continue. Mm-mm. And then doon sa 350, ang hihingin yung deposit doon is almost half. Almost half. So from 350, it's gonna be 175. Yes. Uy, ang galing ko sa math ngayon, Oo. Ang galing ko sa math ngayon. so 175 na yon. The remaining 175, it's up to me kung how many months to pay ko yon. Mm-mm. Depende Depende na dun sa ano. Kasi yun nga, yung sinasabi nating Mm-mm. tuloy-hulog mo na lang. Mm. Mm-mm. So nice naman pala. Nice naman pala yung... Kaya ang ano namin is rent, drive, own. Okay. Mm-mm. So mabilisan din. No. So hindi lang kotse. Meron parang may puro four-wheel lang, meron may mga two-wheel. Meron din kaming mga motorcycle units. Okay. Meron kaming mga big bikes na Mm. Ito naman din, kung sawa na sila sa pagmomotor, pwede nilang iswap as a four-wheel. Let's say kung anong motor ang meron sila, pwede nilang gawing four-wheel yon. Depende naman doon sa presyo. Let's say ang price niya is 150. Ano kami, below market price ang kukunin namin. Okay. Sige. Ang dami namin pinag-usapan. Pero para malaman nila saan nila pwede kayo makita. Alam ko may Facebook page sila yung company mo, di ba? Yes, oo. Ito, yung Ayan. nakikita nyo sa aming screen ngayon. Yan, okay. Ayan yung aming isa sa mga Facebook page namin. Ayan. Okay. Rent, drive, own. Yung Okay. MCARS PH main rent, drive, own. So, pwede silang mag-inquire dyan at sasagutin naman kaagad yan ng ating mga admin na nakatutok. Okay. Sabi mo rent, drive, own. So rent, I can rent the car. Yes. Mm-mm. Kunyari ako, like yung naghahanap ako ng balikbayan ako. Balikbayan ako na gusto ko, meron akong sariling sasakyan, I can rent the car for 5 days. Pwede. 5 days or more. Oo. Okay. Anong mga requirements if renting a car? Napaka-minimal lang po ng mga requirements namin. 2 valid ID lang ang kailangan namin. Proof of billing, proof of income, at syempre yung iyong initial cash out. Initial Deposit. cash out. Mhm. Ganun naman pala. Ang bilis naman pala. No? Yes. oo. Tapos, Sir Anthony, nakikita ko kasi nagla-live ka, but in your own account. Mm-mm. Kung gusto namin, kasi kung hindi naman namin lahat friend ikaw, di ba? Mm-mm. Saan namin kayo pwede mapanood na live everyday? Ayan, dun sa pinakita nating account kanina, Mm-mm. yung MCARS, Mm-mm. PH, Rent, Drive, Own, Mm-mm. yan, dyan ako laging naka-live, live streaming. Mm. Ang ginagawa ko kasi dyan, naka-live ako dyan at naka-live din ako sa aking main. Para at least, kung sino may mag-inquire, Mm-mm. masasagot ka agad natin. Okay, sige. Mm. So, parang nakikita ko ngayon, Sir Anthony, siya, dami-dami ng pinagdaanan mo. Mm-mm. Grabe, no? Grabe yung journey ng buhay mo, eh. Yes. Mm-mm. Sa dami-dami niyan, ano ang naging mantra mo sa buhay mo? Everything happens for a reason. Okay, sige. So, yun na yung naging mantra mo ever Mm. since. Okay. And then, anong natutunan mo? Unang-una, maging matatag bilang isang padre de pamilya. Mm. At yun lang, yung kumbaga, hindi tayo maging kampante kung anong meron tayo. Mm.
Mas lalo na pag OFW ka na parang hindi pwede na. Dahil you're earning this kind of amount, sige ka lang ng sige, Correct. no? Mm-mm. Kailangan pag-isipan mo na, what if, like sabi mo nga kanina, nag-loan ka, nagkaroon ka ng credit Mhm. card, not because you're OFW ka sa ibang bansa, kukuha ka na ng credit card. Ang hirap Mm-mm. din eh, Ang no? hirap siya. Ang hirap eh, no? Okay. At dahil nagtatrabaho ka sa sasakyan, Mm-mm. tatanungin kita, kung naging isang sasakyan ka, anong klaseng sasakyan ka? Sa akin, 7-seater. Bakit? No? Bakit? Para hindi lang pamilya ko yung pwede kong isakay. No? Pwede akong magsakay ng mga taong nangangailangan ng tulong. Mm. Kasi nga, na-experience ko maging isang yung walang-wala. Mm, No? mm, Kung ako ay isang sasakyan, para maisakay ko yung mga nangangailangan din, Yeah. mas kailangan ko ng malaking sasakyan. Okay. No? Para you could help out. Yes. Okay. Oo. Sir Anthony, kasi di ba, ang tagal mong nawala sa bansa. Mhm. And then sabi mo nga, naranasan mo yung, hindi mo akalaing mararanasan mo na magpaiba-iba ng selda and everything, di ba? And then, pag nandito ka naman sa Pilipinas, susub-sub ka sa trabaho, nag-i-stay ka pa sa bahay mo. Parang ano ko lang ang bahay. Kumbaga parang bakasyonan lang. Ganon. Tulog, kain, tapos pasok. Ay, ganon. Eh, pero kunyari, tatanungin kita, kung parte ka ng bahay mo, anong Mhm. part ka ng bahay mo? Sala. Bakit? No? Bakit Kasi, sala? Gusto ko kasi, kumbaga parang lahat ini-entertain. Lahat Okay. wini-welcome. Okay. Mm-mm. So, ayoko sa kwarto kasi parang Matutulog ka lang. matutulog ka lang, Oo, antukin oo, ka lang. oo. Pero dito, since I am entertainer, Oo. parang ganon, no? Kung sino man yung pumasok sa sala, Okay. pauupuin ko, Oo. alukin ko merienda. Yeah. That's that. Kasi no, aminin natin no, sa dinami-dami ng napagdaanan mo, Mhm. na-prove mo kung gaano katatag ikaw. Mhm. If hindi sumagi sa buhay, sa isip mo yung pinagdaanan mong depression eh. Mhm. Kahit pwede kang ma-depress, eh, 'di ba? Yes. Mhm. Kasi you're in the nakulong ka sa ibang bansa, Mhm. tapos sinabi mo nga naranasan mo yung matulog ng nakatayo or anything. Sa panahon ngayon kasi yung mga kabataan natin eh, simpleng problema na de-depress. Correct. Simpleng problema, they think of maraming bagay, 'di ba? Mhm. Anong pwede mong ipayo sa mga kabataan ngayon na going through a depression stage? Para sa mga kabataan naman natin ngayon, no? Isipin na lang natin yung ating mga magulang na nagpalaki sa atin, no? Na nag-aruga sa atin. Mm-mm. Kung ano yung mga pinagdaanan nila. No, pwede nating gawing basihan o gawing paano bang word doon? Na kung kinaya ng tatay ko, mas kakayanin ko. Make them the inspiration. Inspiration. Yeah, make your parents the inspiration of it. Yeah, speaking of inspiration, alam ko marami ka na inspired at na inspired sa buhay mo eh. Sa dinami-dami. Meron pa pala bago tayo mawala. Pero Fiona, I miss you Fiona. Hi. Eto si Bebs. Ano po ang mapapayo mo sa mga OFW na matagal na hindi nakakauwi para sa pamilya nila? Mhm. Ano ang maipapayo sa mga OFW na hindi na makauwi? Kasi may mga reason kung bakit no? Yung Matagal na hindi nakakauwi. Like with you. Mm-mm. Kasi ang tagal nung hindi ka nakauwi for 13 years eh. Correct. Mm-mm. Ano yung, parang ang gusto ni Bebs malaman, anong pwede mong ipayo sa kanila? Kasi ikaw naranasan mo yung matagal na hindi pag-uwi. Mm-mm. So, isa lang, since nasa nasa digital world na tayo. So, kung matagal nang hindi nakakauwi, may mga kadahilanan kasi kung bakit hindi makauwi ang isang OFW. Pero kung tuloy pa rin ang communication with the family or yung mga anak, hindi mawawala dapat yung communication nyo, no, with your family. Dahil nga, sabi ko nga, nasa digital world tayo, andyan ang mga
social media Yeah, yeah, yeah. na patuloy na communication. Unlike before na talagang sulat, voice tape na napakatagal pa ng sagot, di ba? Pero Mm-mm. ngayon, sabi ko nga, iba't ibang kadahilanan kung bakit hindi makauwi. Minsan, pera. Yeah. Mm. O minsan naman, ayaw nang makita yung pamilya sa Yeah. Pilipinas, no? So yun, continuous lang yung communication with your family kahit matagal na kayo hindi nakakauwi. Pagdating nyo sa Pilipinas naman, parang ano pa rin parang alam mo yun, yung Yung connection nandun, yung relasyon nandun. Kasi yes, hindi masyadong nahiwalay. correct. Not like before na pag nag-ibang bansa ka, walang communication matagal Yes. kasi sulat lang. Mm-mm. Ang swerte mo din that time na ano ka is may technology na. Mm-mm. 'Di ba? Ang Mm-mm. swerte mo din, Sir Anthony, that time kasi 13 years or 17 years, may technology na. So Mm-mm. hindi din ganun kahirap na ano, 'di ba, Oo. na wala sa pamilya. Oo. Pero etong tanong, Mm-mm. sa dinami-dami ng napagdaanan mo. It's hindi joke yung napagdaanan mo na makulong, hindi naman criminal case, civil Mm-mm. case lang naman yung reason mo. Nasaan ka na ngayon sa parte ng buhay mo? Ngayon, patuloy pa rin na nagbi-build ng foundation, Okay. no? So, kumbaga, ito pa rin yung stage na unti-unting tumatayo, no? Kaya maraming salamat. Maalala ko lang, yung pandemic, marami ang nagalit dahil nagkaroon sila ng ganong ano, no? Mm-mm. Maraming senaryo kumbaga sa pandemic May mga natanggal sa trabaho, na-lay off. Yeah. May mga napasama sa pandemic, may mga napabuti naman sa Yeah. pandemic. So yon, isa sa mga ano ko yan na isa ako sa napabuti no sa nagdaang pandemic. Pero tulad ng tanong mo, hanggang sa ngayon nagbi-build pa rin ako ng foundation. Kaya maraming salamat dun sa mga tao na tumulong, no? Especially yung ating mga Filipino community diyan sa Dubai, yung Philippine Business Council diyan sa Dubai, at yung iba nating mga yung Victory Church diyan sa Dubai. Okay. Dahil sila yung talagang pukpok sa prayer, Yeah. no? Because of that, talagang tumatag yung loob ko na hindi ako dapat matakot kahit nasa kulungan ako. Ano man yung pinagdadaanan ko. Dahil sabi ko nga noon, ang inisip ko noon, pag nakulong ka, gagawin kang utusan. Yeah. Gagawin kang paglilinisin ka. Pero nung pumasok ako sa kulungan, alam mo ba sabi sa akin? Pilipini, tal, sinerve nila ako ng pagkain. Ganon talagang hanggang sa ngayon. Pag naaalala ko yun. Teka, balik tayo. Pero hindi ka naman ban to go back to UAE o hindi ka na pwede bumalik because of the record? Actually, sabi nila, once na in-scan yung eye mo, hindi ka na pwedeng bumalik. Oo. Yung nag-escort sa akin na police, sabi niya sa akin, anytime, pwede kang bumalik. Pero, sabi ng embassy, ban na ako sa UAE. Embassy ang nag-declare. ng UAE Ng o ng UAE. Pilipinas? Ng UAE. Ng UAE. Okay. Sila nag-declare na ban ako sa United Arab Emirates dahil nga meron kaming hindi pagkakasunduan ng ambassador. Okay. So, ang daming learning experience, ang daming learning lesson sa'yo. Grabe yung tatag ng pagiging isang ama. Makikita nyo yung tatag ng pagiging isang Pilipino na parang ibibigay lahat para sa pamilya. Thank you so much, Sir Anthony, for sharing it to me and to us. At I'm so happy na eto ka na ngayon. Yes. Sabi mo nga, building again, trying to stand again, starting a new life. Yes. After everything. And makikita rin natin na because of Sir Anthony, na hindi naman lahat ng politician yung akala natin na mga politician na nangungurap. Correct. No? We just have to be wise lang at paniwalaan kung sino yung talagang totoong politician dito sa atin at yung totoong mga taong gustong magserbisyo ng totoo sa Pilipino, 'di ba? Exactly. Yun. Hindi lahat na akala natin
tutulong sa atin pag time ng eleksyon ay binibigay. Mm. Mas matakot tayo pag time ng eleksyon na mimigay sila ng pera. Yun, diba? Yes. Hintayin natin yung after. Yes. Ayan. And then also, baka magtampo, hindi ako nakapag-hi Mm. kay Lara. Hi, Lara. Magandang gabi, even though patapos na. But I understand that. Maraming salamat, Sir Anthony, for Yes. sharing Mm-mm. your story with us na at least ngayon nalaman ko na yung buong story, it's a civil case na Mhm. hindi biro. Yes, Hindi biro lalo na pag nasa ibang bansa, mas lalo na kung nasa hindi natin teritoryo, mas nakakatakot, Exactly. 'di ba? Mm. And then thank you for sharing na ganong maging matatag, Mhm. na hindi kailangan sumuko, na we just have to believe in God's, you just have to believe in prayers. Ayan. Kasi prayers talaga can move mountains. Yan ang Exactly. sasabi ko sa inyo mga anak. You just have to pray na huwag tayong pabayaan ng Panginoon kasi prove na natin yan kay Sir Anthony na Mm-mm. wala siyang kasama dun umawak lang siya sa Panginoon and then on the spot, merong isang nationality, Mm-mm. tinulungan siya, diba? Exactly. Yan. Maraming salamat, Sir Anthony. And before anything else, Mhm. bibigyan ko kayo ng pagkakataon na i-invite yung mga viewers natin dun nga sa work mo ngayon, Mm-mm. dun sa MCARS, tama? Yes, Kung saan MCARS. they can follow you, your social media, and then saan kanila pwedeng panoorin. Yan. Yun. Your Alright. time. Maraming salamat at maraming salamat sa pag-guest dito. Shoutout ko muna yung aking boss na si Boss Jed Manalang. Ayan, maraming salamat again, Boss Jed, sa opportunity. At shoutout ko na rin lahat ng ka-workmates ko dyan from admin, production, security guard. Yan, nanonood sila ngayon. Yeah, At lahat ng workmates ko dyan sa MCARS. Yan, maraming salamat. So, para sa mga inquiry sa MCARS, yan, you can search yung MCARS PH Rent, Drive, Own. Diyan nyo makikita ang iba't ibang uri ng sasakyan. So, one-stop shop po kami dahil lahat ho ng brand ng sasakyan meron dyan. Mapa SUV, sedan, hatchback, at sports car. Ngayon, meron kaming sports car, yung Corvette Stingray. Ayan, hanggang sa ngayon. Kung gusto niyo i-test drive, pwede rin ho yan. No? Pwede nyo puntahan kami sa number 95, Yanga Street, Barangay Maysilo, Malabon City. Oh. Ayun. And then yung social media mo. Yun. Social media, ayan, patuloy pa rin naman ako nag-upload sa aking YouTube channel, which is Pinoy Expat Stories or PES Vlog. At yung aking social media, yung account ko mismo is Sigwa Anthony. Ayan, pwede nyo akong i-message dyan kung kayo ay mga interesado. By the way, isa na rin sa isisingit ko ang business opportunity na ipinagkakaloob ng MCARS, hindi lang sa mga OFW, pati dito sa atin, no? Kung kayo ay may mga trabaho na o walang trabaho, pwede ho kayong magkaroon ng ekstrang pagkakakitaan through referring, no? Kung sino yung mga prospect nyo, i-refer nyo lang sa amin. Once sila ay sure buyer, magkakaroon ho kayo ng commission. Ang kikitain nyo lang naman is 15,000 up to 100,000 pesos. Ayan. On selected units, no? Kaya kung kayo ay gustong maging affiliate o be a part of MCARS family, please message me on my social accounts. Wow. Yeah. Magandang opportunity yon, Sir Anthony. Maraming salamat, Sir Anthony. Again, thank you so much. At doon sa boss ni Sir Anthony, thank you so much at pinayagan mo siyang mag-guest dito. Ayan. And before kami po magsara at mag-close and say goodbye, of course, I want to say thank you to our sponsor, Hezenea Aesthetic, na they have 2 branches at Show Boulevard, Mandaluyong, and NS Amoranto, Quezon City at 0929-275-1014 and 0906-208-8183 and open daily at 10 a.m. to 8 p.m. Just contact them para mag-inquire kayo ng mga services nila and makapag appointment po sa kanila. And of course, don't forget our live every Monday, Wednesdays, and Friday. Of course, me, Chikahan with Mommy Ray. Every Wednesday, Up Top Download podcast with Caleb Alvarez and Charles Deon. And every Friday, Coffee Chat with Daven.
And all of this, make it happen 7 p.m. And you can watch this in our Facebook page, Ignis Novos Artist Management. Same with our Instagram. And of course, we have a TikTok at Ignis Novos official. And of course, our mother channels, same Facebook and Instagram, First Son Production, and our YouTube channel, First Son Creatives, na mapapanood nyo po agad itong aming live ni Sir Anthony. And of course, me, please follow, like, and share. My Facebook is Rachel Pulion. My FB page is Mommy Ray 3. And also my TikTok and X at Mommy Ray 3. My IG account is Mommy_Ray 43. And of course, alam ko, mga anak-anakan ko dyan, yung mga friends ko na nanonood at nakikita ng aking mga FB ko sa aking mga posts, please, you can buy my homemade cheese pimiento. Ako po ang nagluluto nito. Ay, makikita nyo. This is my homemade cheese pimiento. You can PM or DM me in any of my social media. Basta within my location, this is free delivery. And then, kung medyo naman malaki naman yung bibili nyo, pwede naman po natin ipalalamove yan. Please support my new business is cheese pimiento. Homemade ko po to. Ako po talaga nagluluto nito. Ayan, maraming again salamat, Sir Anthony, Thank for you sharing so your much. story to us. And maraming salamat for watching me for 1 hour again here in Chikahan Mima with Mommy Ray. Sana po na-inspire namin kayo, may natutunan kayo sa kwento po ni Sir Anthony. At lagi ko po sa inyong sinasabi, everything that's happening to us, there's always a reason behind it. Bye, mga anak. See you all on Monday again. Bye. Bye for now. Mga kwentuhan na dapat mong malaman, mga katanungan na dapat mong matuklasan. Nandito si Mommy Ray, makisaya